Kumusta? Nandito na naman tayo para sa isang masusing pagtingin sa mga source na ito. At may isang tanong dito na talagang, nakapukaw ng isip ko. Ano yon? Yung tanong na, paano kung ang pinakamalaking pagkakamali natin sa pagbabahagi ng pananampalataya ay hindi kung ano ang sinasabi natin, kundi kailan natin ito sinasabi? Simple lang pakinggan pero parang ang bigat. Oo nga, tama ka dyan. Kasi yung mga material na hawak natin, lalo na yung mga galing sa konsepto ng the spectrum of belief, sinasabi nila na yung mga dating paraan natin, Yung mga script. yung parang template, Oo, yung mga ganon, yung mga dekahong script o yung, alam mo yon, pag-aakala natin na alam na natin kung nasaan yung tao sa spiritual journey nila. Parang hindi na kasing epektibo ngayon. Medyo nag-iba na yata ang landscape. Eksakto. So, ang mission natin ngayon, Vale, himayin natin itong ideya na ang paniniwala hindi lang siya simpleng oo o hindi, kundi isang malawak na spectrum, isang saklaw. tama? Titingnan natin, based dito sa sources, paano ba ito makakatulong para maging mas makabuluhan yung pakikipag-ugnayan natin sa iba. Tara, simulan natin. Sige. So itong spectrum of belief, originally kay James Engel ito, tapos pinalawig pa ni na John Peel at Deborah Larimore. Kumbaga nagbigay sila ng framework. Isang structure, parang ganun. Oo, parang isang linya mula sa sabihin nating -12. Ito yung mga talagang tutol o mapangutya sa pananampalataya. Yung mga actively against. Yun, hanggang sa kabilang dulo, +5. Ito naman yung mga ganap na tagasunod, yung lumalago na talaga. Pero importante to ha, hindi ito para mag-label. Hindi para magkahon ng tao. Eksakto, mustawa siyang lente lang para masubukan nating unawain kung nasaan kaya sila sa kanilang paglalakbay. Okay, gets ko. So, hindi na lang pala believer o non-believer. May mga nasa -12 na ayaw talaga. Tapos may mga parang walang pakialam. Siguro nasa -6 yun. Pwede. Tapos may magiging mausisa na baka -4. Yung iba, naghahanap na talaga ng kasagutan, -2. Okay. Ang dami palang stages. Oo. At dito napapasok yung kahalagahan nito. Sabi nga sa sources, kung hindi natin kahit papano matantiya kung saan nagsisimula yung isang tao, Paano natin sila matutulungan sa next step, di ba? yun nga, kasi yung maling pagbasa sa tinatawag nilang espiritual na temperatura, baka imbes na makatulong, makasama pa, baka umatras sila lalo. Delikado pala. At dito, may binanggit sa sources tungkol kay Jesus mismo, di ba? Na parang iba-iba rin yung approach niya. Oo, yun yung magandang example. Pinapakita doon na iba yung paglapit niya kay Zaccheo na siguro kung ilalagay natin sa spectrum, nasa gitna siya. Di ba? Mga -5 hanggang 0. Mausisa, pero socially outcast. Kumpara dun sa mayamang pinuno, na parang malapit na. Oo, yung rich young ruler, siguro nasa +3 or +4 na ilon eh. Interesado, pero may malaking pader sa puso niya. Ano yung kaibahan ng approach? Napakahalaga nung pagkakaiba. Kay Zaccheo, ang una niyang inalok, presensya at pagtanggap. Yung sinabi niyang, kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Walang judgment agad. Walang sermon muna. Pagtanggap. At ano ang resulta? Si Zaccheo mismo, kusa siyang nagsisi at nagbago. Wow! Samantala, dun sa mayamang tinuno, diretsahan yung challenge. Tinumbok agad ni Jesus yung issue. Yung kayamanan niya. So, tailor fit talaga. Oo, angkop sa kalagayan ng puso. Hindi pwedeng isang approach lang para sa lahat. Na malayo nga dun sa mga nabanggit din sa sources na cold contact tsaka decision theology. Medyo luma na raw ito. Oo, yun yung sinasabi. Yung cold contact, ito yung lalapit ka sa di mo kilala tapos share agad ng message. Walang prior relationship. Parang ambush. Medyo ganun. Yung decision theology naman, ang focus talaga ay makakuha agad ng yes. Isang desisyon. Minsan, iisang script lang ang gamit para sa lahat. At bakit daw hindi na ito kasing epektibo? Sabi sa sources, kasi yung kultura ngayon, mas mapagduda na. Mas maraming tanong, parang pagod na rin yung mga tao sa pakiwamdam na binebentahan sila, kahit pa ng pananampalataya. Okay.
Pero 'di ba, mahirap din naman talagang malaman kung nasaan exactly yung tao sa spectrum. Baka lalo tayong magkamali. Magandang tanong yan. At yun mismo yung isa sa mga panganib na binabanggit din, yung tinatawag na premature labeling. Mabilis ang paghuhusga. Yung mayamang pinuno mukhang ready pero hindi pala. Si Sakeo mukhang malayo pero bukas pa lang puso. So, hindi goal yung malaman yung eksaktong numero. Hindi ang goal ay maging mas sensitibo. Kilalanin na iba-iba ang yugto ng tao. Ang spectrum tulang siya para sa pag-unawa, hindi para maglagay ng etiketa. Ang susi talaga, mas maraming pakikinig, mas maraming pag-unawa. Kasi yung paglalagay ng label, baka maisara pa natin yung pinto na binubuksan na pala ng espiritu. Okay, malinaw yon. So, para sa'yo na nakikinig ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa araw-araw? Sabi sa sources, kailangan daw ng shift. Oo, shift in mindset. Mula sa pagiging parang salesperson na ang goal ay makabenta ng faith, Patungo sa pagiging ano? patungo sa pagiging isang kasama sa paglalakbay. Kumpanyon, mas nakatuon sa pakikinig, pag-unawa, tapos pag-aalok ng kung ano yung tingin mong kailangan nila sa stage na yon. Hindi na tungkol sa pagkumbinsi agad. Hindi na lang doon, mas tungkol na sa pag-aalaga, paggabay, kumbaga pagtanim at pagdidilig muna. Tapos tiwala na lang sa Diyos para sa paglago. Ang goal, hindi lang desisyon, kundi discipleship, pagiging tunay na tagasunod. Mas mahabang proseso, pero mas malalim siguro. Parang ganun nga, mas personal. Okay, so bilang pagbubuod mula sa ating mga sources, ang pananampalataya pala, hindi siya parang switch lang on or off. Hindi talaga. Isa siyang spectrum, isang paglalakbay na may iba't ibang hintuan, iba't ibang pangangailangan. At yung pag-unawa dito, yun yung susi para sa mas matalino at siguro mas mahabaging pakikipag-ugnayan. Tama. At ito siguro yung magandang iwan nating tanong o palaisipan para sa ating mga tagapakinig. Sige, ano yun? Ito, kung iisipin mo na bawat taong nakausap mo ay nasa isang very unique na punto ng kanilang spiritual journey, baka yung iba nagtatanong pa lang, yung iba nagdududa, yung iba naghahanap, yung iba naman lumalago na. Paano kaya magbabago yung paraan mo ng pakikinig sa kanila? Magandang tanong. At paano magbabago yung pagtugon mo? Anong maliliit na adjustments, kahit maliliit lang, ang pwede mong gawin para mas maging kasama ka talaga sa kanilang paglalakbay, naasaan man sila sa spectrum na yon? Isang bagay na pagninilayan. Maraming salamat sa paghimay natin ito. Salamat din. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat.